Hey guys, good morning. Ang mainit ka po nating update ngayon ay pumapatungkol po of course dito sa kinuha ng tape ink sa TVJ. Pero ganun pa man, hindi naman po nila yan napapakinabangan at mapakikinabangan. Dahil kahit naman po kunin nila ang lahat sa TVJ, alam naman po ng tao kung sino ang tunay na original. Sino ang huwad na Itabulaga. Kaya nga ka-OG, 'di ba? Ay until now hindi naman po umaangat ang kanila pong programa unlike po sa TVJ. Kasi tulad po ng ipinangako ng mga tao ay susunod po sila kahit saan magpunta ang Legit Dabarkads. So, but before that, nais ko po muna na napasalamatan ang mga nandito ngayon na nakikinig. Shoutout po sa inyo and sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating balita na may kinalaman sa TVJ and Legit Dabarkads. At ito na nga, simulan po natin ang atin pong mainit na balitaan para sa umagang ito. So, nais din po muna natin na i-welcome si Sara Labati, Legit Dabarkads dahil unti-unti na dumadami and of course, lumalaki ang TV stations ni MVP na TV5. So, welcome Sara Labati, and kung mapapansin po ninyo ay talagang hindi rin biro mga pangalan to, no? Dimples Romana, Sara Labati, Jiggy Manikad, pagdating naman po sa balitaan. So, welcome po sa ating mga bagong kapatid. And speaking of kapatid ka-OG, ito na nga si Miles Ocampo, ang latest nating balita na kung nakakalungkot at ang sakit, para nakaka-broken heart din at the same time dahil kung mapapansin po natin, napakasaya ni Miles sa EAT, sa Original Itbulaga. Meron din siyang bagong blessings na Emoji Nation. Pero hindi natin akalain na meron pala talaga siyang mabigat na pinagdadaanan Legit Dabarkads. Very professional itong si Miles Ocampo. So, super hugs na mahigpit para po sa kanya kasi for sure po niyan ay mahirap yon yung meron kang personal problem, then napapasok ka po sa trabaho Legit Dabarkads. Pero nabalitaan na po natin na to, no, base na rin po sa clue ni Maha Salvador. Parang siya na rin po ang nag-booking dito kay Miles Ocampo kasi sabi ni Maha ay strong girl yan eh. And eto na naman ang pangalan ni Andrea Brillantes na dadawit naman after nga po dito kay Daniel ay kay Miles naman, no? Parang kumukota na itong si Andrea Brillantes. Samantala, si Miss Lani Misalucha ay ganun naman po ang mga papuring natatanggap dahil sa kanyang guesting dito sa EAT noong araw po ng Sabado. Samantala, dumako naman nga po tayo dito, no, sa live ng TVJ. Grabe nga kasi ka-OG, no, ay tuluyan na nga pong nawala ng K ang generic na Itbulaga. Wala na nga karapatan sa titulo, wala pang wala pang K rin ang kanilang live viewers. Sabi nga dito, grabe partida, tinake over pa nila ang Itbulaga YouTube sa lagay na yan. 'Di ba? Million na subscribers, 5 million, tapos wala man lang pong K ang kanila pong viewers. Napakasaklap. Kumbaga kahit kunin po nila ang lahat sa TVJ, ay hindi po nila ito mapapakinabangan. Dahil taong bayan mismo na ang umaayaw sa kanila. Sabi pa dito, hintay na lang kung kailan maibabalik sa legit na may-ari, Legit Dabarkads and Official TVJ ang YouTube channel na yan. And since Itbulaga nga po ang title na yan, malamang po ay mabawi talaga yan ng TVJ. And sa background nga po, ang nag-create din talaga nito ay ang writers ng TVJ production na si Miss Jenny Ferre. So, sa matotal, sila talaga may karapatan nito. Nakasaad din naman po doon sa IPO na walang karapatan ang Tape Inc. na pagkakitaan ang titulong Itbulaga. So, eto nga po, no, ang diferensya, 34,000 sa TVJ official, samantalang dito po sa Itbulaga, ay TV5 Philippines po pala yan, 34,000. Samantalang ang Itbulaga kuno ng Tape Inc. ay meron lamang 967 watching. So, wala pong K talagang tunay. Sabi nga rito,
ni Sir Roy Mesiano Mogol, kawawang fake bulaga. Wala na nga kayo K sa trademark, wala pang K ang views. Lahat na lang ka-legit na records wala. Kasi as in wala naman talaga silang K ka-OG. Kung meron man ay kamote ang meron po sila. Nangangamote po kasi ang kanila pong live viewers. And soon, pati na rin po ang kanilang advertisers, ang kanila pong commercials, mga ngamote na rin. Dahil Itbulaga lang naman, di umano, ayon po sa mga fans ang humihila sa Tape Inc. And without Itbulaga, they are nothing, ayon po sa mga netizen. So taong bayan na po nagsasabi niyan, ngunit hindi po nila pinapakinggan. So ano nga ba naman po ang mapapala nila, or paano nga ba naman sila magbubungan ng maganda ka-OG kung mismong viewers ang hindi po nila pinapakinggan? Samantala, sabi naman dito ni Sir Loreto Castro sa mga host na mga agaw na Tape Inc. Sa mga host sa mga agaw na Tape Inc. Lumayas na kayo dyan bago pa masira ng tuluyan ng image nyo. Iwanan nyo na yung tatlong stooges, Paulo Isko, Buboy. Actually guys, naiintindihan naman talaga ng legit regards na work is work. Ito nga si Rochelle Pangilinan, 'di ba? Nauunawaan nila na gano'n, na kailangan niya ng trabaho kasi may anak na siya, etc. Ang kaso lamang po kasi is that sinosobrahan pa daw na kung saan ay talagang sila na rin mismo ang bumabangga sa TVJ and legit regards, kagaya ni Paulo Contis na nagbibigay ng mga side comments na nakakasakit para sa damdamin ng mga legit regards or mga legit supporters ng mismong Itbulaga. So sana magtrabaho na lang, mag-host na lang, gawin ng kanilang parte. Pero yung saktan pa ang damdamin, of course lalong higit hindi lang ng fans kundi ng TVJ, ay sila na rin mismo ang gumagawa ng mga bagay na ikagagalit ng mga taong bayan, kaya po sila ay nababash ng tuluyan. Actually talagang totoo po na kawawa po talaga sila sa pangbabatikos ng tao. Pero anong gagawin? Choice naman po kasi nila yon. Pwede naman kasi nila yung tanggihan o di kaya ay manahimik. Tama nyo ito si Betong. Hindi po siya masyadong pinag-uusapan, kahit kasama po siya sa bulotong. Siya yung tahimik po kasi siya. So madalang talaga siyang tirahin ng mga tao kasi ginagawa na lamang niya yung part niya. Mag-host, magpatawa. Pero yung magbigay ng mga negatibong komento sa TVJ and of course sa mga fans ay hindi niya ginagawa. And naamoy tuloy ng mga legit regards na kahit papaano andun yung kanya respeto sa TVJ, kaya hindi siya ginagalaw ng mga legit regards. So sana ganun na lamang daw. Pero ito daw kasing si Paulo Contis, si Yorme, pati po si Buboy Villar ay kanila pong pinapanindigan ang pagiging fake and generic sa pamamagitan ng pagiging generic na bossing, pagiging generic Tito Sen, spokesperson. Wala naman po sa kalingkingan ng original and of course ng mga creators ng Itbulaga. Samantala, sabi naman dito ni Richie Magat, magandarang umaga sa iyo. Noong una pa lang, pwede nang gamitin ng TVJ ang Itbulaga pero ayaw nila. Maganda raw maproseso. Totoo po yan. Una pa lang gusto na pong gamitin ng TVJ. Pero kasi ang TVJ talagang mabubuti, marunong sumunod. And marunong sumunod sa batas kahit alam nila na may karapatan po sila. So ngayon, eto po, nagbunga naman ang pag-iintay ng TVJ. Sabi nga, pag may tiyaga may nilaga, and sabi rin ni Bossing, ay hindi lahat ng gusto ay nakukuha agad. So maging pasensyoso. And yan po ang ginawa ng TVJ, lalo na po dito sa Titulog Itbulaga. Samantala, sabi naman ni Bernard Santos, magandarang umaga sa iyo. Kung ayaw ng GMA sa TVJ, bakit in-extend pa ang programa ni Bossing sa 24/7? Ay nako, huwag kayong magtaka, ganun po talaga. Ang business, plastikan lamang po yan. Ganun talaga pag business.
makikipagplastikan ka. Kaya ganoon 'di ba, in-extend po nila ang 24/7 ni Bossing kasi sa kanila mismo nanggaling din na nakarating sa kanila ang balita na nais ng i-pull out ni Bossing ang 24/7 at ilipat na po dito sa TV5. So inunahan na nila. Inunahan na po nila at binigyan ng kontrata itong si Bossing kasi nga Collegiate Records hindi po natin maikakaila na talaga mataas po ang TV ratings nito at malaking kawalan kung sakasakali ang 24/7 sa kanila. So, nananatili Collegiate Records to na may malaki ang kanilang pakinabang and si Bossing Vic Soto ay talagang napakalakas po, hindi po natin na maitatanggihan na hindi po siya nawawala ng sitcom sa GMA7. Ibig sabihin marami po ang tumatangkilik at talagang kumikita po ang programa. So, yun lang ang ating masisay dito kung bakit ni-renew ng GMA7 ang 24/7 ni Bossing kung ayaw nila, kahit ayaw nila sa TVJ. Kung talagang ayaw nila sa TVJ. So, yun lang po muna ang update natin ngayong umagang ito. Guys, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.